Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, agad na naghanda si Negra Diabla para makita si Amar at inutusan niya si Komando Buaya na ihanda ang lahat dahil dadalhin nila si Amar. Pero hindi inasahan ni Diabla na malakas si Amar at nabigo ang kanyang plano. Pagkaalis ni na Diabla at ang Buaya, lumabas naman si Artemis sa garahe at pinuri ang lakas ni Amar. Napanood pala niya sa CCTV ang nangyari at sinabi niyang napakalaki ang ipinagbago ni Amar. Samantala sa farm, nagngingit-ngit si Diabla at si Ador na lang ang halos pinaglalabasan niya ng galit. Muli namang natakot si Ador at tinawagan niya si Masa. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Madam, gumising na kayo. Gising na kayo at orasan ng paggagamot ninyo. Madam. Ay, hirap namang gisingin. Madam. Hindi pa rin gumigising. Madam. Ay, salamat. Akala ko kung ano nang nangyari kay Madam. Madam, maghimasmas na kayo. Oras na para inumin ang gamot nyo. Ituloy nyo lang matulog pagkatapos nyo maggamot kung gusto nyo pang matulog. Masa,
Huwag mong iiwan si Mama. Lalo na't madalas akong wala. Sir, palagi niya kayong tinatawagan pag hindi na kayo makita. Pero bakit ako pa ang inuuna niyang hanapin? Gayong parang mahina na siya at makakalimutin. Sir, Marami na siyang nakakalimutan. Pero ako kahit kailan, hindi niya malilimutan. natural lang po yun, sir. Nag-iisa kayong anak. Kaya, siyempre, kayo ang nakasentro sa utak niya. Oo nga. Siya nga pala. Palagi akong tinatawagan ni Ador. Pero minsan ko lang siya sinasagot. Dahil nakakaistorbo na ko minsan. At saka, wala namang mahalagang sinasabi. Sir? Noong paalis siya sa farm, kung ano-ano na lamang ang sinasabi. Kaya, sumunod na lang ako. Alam ko po naman kung bakit siya ganun, sir. Natatakot na siya sa mga alaga niya doon. Ano ba talagang nangyari? Hindi ko naman pinapakinggan ang pinagsasasabi niya. Yun daw, tinangka daw siyang sakmalin nung buhaya. Mabuti na raw, nandoon si matandang Diabla. Ano? Hindi ako naniniwala dyan. Kung tinangkas siyang sakmalin ng buhaya, dapat patay na siya. Hindi ko rin po alam kung paano ang nangyari, sir. Basta anong tumatawag, umiiyak. Bakit daw? Gusto na raw niyang umuwi dito, sir, at maging hardinero na lang daw siya. At babalik siyang driver ninyo. Hindi ako papayag. Sir? Hanggang sa farm na lang si Ador. Doon siya mananatili. Ano bang nangyayari sa mga unggoy ni Ador? Bakit sila di mapakali? Siguro gutom sila. Bakit ba hindi pinapakain ni Ador ang mga yan? Titingnan ko nga sila. Hindi na naman sila dapat bantayan ng mahigpit. Pero kung hindi pa rin pinapakain ni Ador, pakakawalan ko ang mga yan. Matututuyang maghanap ng pagkain. Dumadami na pala ang mga unggoy na alaga ni Mang Ador. Ano kayang gagawin nila kung tiradurin ko sila? Alam ko na. Sila ang pagpraktisan ko. Total, ipapakain din naman ni Mang Ador sa buhaya. Ang dami kong nakuhang maliliit na bato na nagsisilbing bala sa tirador ko. Subukan ko nga sa mga unggoy. Uubusin ko sa kanila ang batong dala ko. Ayan. Nakaupo sa isang sanga yung isang unggoy. Kinukutuhan niya ang sarili niya. Yun ang babanatan ko. Ayun. Isa, dalawa, tatlo.
Tinamaan ko. Natamaan ang isang... Isusunod ko naman yung isa. Titirahin ko yung isa pang tenga ng unggoy. Isa, dalawa. Ayan, nagkagulo na sila. Kahit ano sa kanila ang titirahin ko, kahit magkagulo sila, pumalya yung pangalawa, pero uulitin ko. Asintado pala ako. Ubusin ko lahat ang batong ito sa mga unggoy. Lagot silang lahat sa akin. Ayun, yung isang nakahawak sa puno. Yun, natamaan ko yung mata niya. Naku, ayun pa yung isa, nakatingala. Yung isa ulit. Eto na naman. Yun, tumatalon-talon na sila. Sigurado, nabulag na yung isa. Ang saya namang paglaruan ang mga unggoy na yan. Ito, marami pang bato. Ubusin ko lahat ito para sa mga unggoy na yan. Ang ganda palang paglaruan ang mga alaga ni Mang Ador. Sige pa. Ubusin ko itong batos sa mga unggoy na yan. Ang gandang paglaruan ng mga alaga ni Mang Ador. Ito pa. Sige pa. Tiradurin ko ang mga unggoy. Gaya ng sinabi ko. Total, ipapakain din lang naman ni Mang Ador ang mga unggoy sa mga alaga niyang buhaya. Ano bang nangyayari sa mga unggoy ni Ador? Bakit hindi sila mapakali? Gutom siguro. Bakit ba hindi pinapakain ni Ador ang mga yan? Titingnan ko nga sila. Hindi naman sila dapat bantayan ng mahigpit. Pero kung hindi pa rin pinapakain ni Ador, papakawalan ko ang mga yan. Matututuyang maghanap ng pagkain. Wala si Mang Ador. Akala ko nasa rest house. Pero bakit wala? Baka nasa kinaroroonan ng bayan. Puntahan ko nga muna ang bayan. Kaibigan ko yan. May tumatawag. Si Daddy pala. Hello, Daddy? Ano? Pinapauwi niyo na ako? Hindi, Daddy. Gusto ko dito sa farm. Huwag niyo muna akong pauwiin. Oo, Dad. Uuwi ako pagkatapos ng bakasyon. Sige, Dad. Bye. Nagalit si Daddy. Pero okay lang. Masaya ako dito. Dahil may mga hayop na pinaglilibangan ko.
Day off ko, pero nakakabagot. Walang makausap. Hindi pa lumalabas si Ate Ivana. Ayoko namang isturbuhin siya. Tawagan ko si Riani. Kung ano ang sabi niya, di lalabas kami. At kung gusto ni Amar na sumama, yayain ko silang kakain kami sa restaurant. Wah, mabuti pa'y tatawag ako sa messenger. Oh, ayan. Nagre-ring ang phone niya. Sana sagutin niya. Ay, ako na namang mag-isa. Lumabas na rin si Riani. Pero saan kaya nagpunta? Iba talaga ang may kotse. Madali kasi siyang makalabas kung saan niya gusto. Naiinggit ako sa kanya. May kaya kasi siya sa buhay. Yun na naman yung kotse ng amon ni Ate Masa na huminto sa tapat. Yung politiko kasi yan. Buti at nakita kita dito, Iha. Bakit po, sir? Nandito ba si amigo Artemis? Wala po, sir. May biyahe siya. Sigurado ka? Baka naman nandyan. O kaya umalis. Kasi po, sir, hindi naman ugali ni sir na sabihan kami kung saan siya pupunta. Ganun ba? Sayang. Yayain ko sana. May pupuntahan sana kami. Galante talaga yung politikong yun. Pero ayun, may balitang may kaso raw siya. Ayan na. Parating na ang kotse ng masungit na tao. Kotse ni Daddy yan. Ayos. Paparating na ang taong masungit kay Ador. Ano? Masungit na tao, kanyo? Oo, masungit na tao. Yan, pag hindi bumalik si Ador tao, magagalit yung masungit na tao kapag hindi niya nakita. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Mang Ador sa farm. Baka mabugbog na naman. O kaya'y sana nabugbog at nahulog lahat ng unggoy at tumakbo palayo. Hindi naman ako ang nanakit sa mga unggoy. Pero ikaw ang tumira sa kanila, hindi ba? Hindi. Hindi ako ang nanakit sa kanila. Isusumbong mo ako? Depende. At kung sabihin ko rin na ikaw ang nanakit sa mga unggoy? Takot ka rin pala. Sige na nga, Lola Jabla. Magtulungan na lang tayo. Ayan na. Nakarating na ang kutse ng masungit na tao. Sige. Sasalubungin ko si Daddy. Ano kaya ang gagawin ng masungit na taong yan kapag hindi nakita si Ador tao? Nasaan si Ador, Ina Jabla? Huwag mo akong tanungin, masungit na tao. Ano ang tawag mo sa akin? Masungit na tao. Oo,
Masungit ka, di ba? Ba't mo namang sinabing masungit ako, Ina Jabla? Narinig ko noon na sumisigaw at sinisigawan mo si Adortao. Ano? At muntik pa niyang mapunta sa buwaya. Pero mabait ang buwaya. Hindi mo siguro alam. Sinakmal ng buwaya si Adortao. Pero hindi man lang nasugatan ng mga ngipin nito. Ano? Kaya mabait ang buhaya. Sinakmal lang niya si Ador. Hindi niya kinain. Kasi naaawa siya. Oo. Naawa lang ang buhaya kay Ador, kaya hindi niya kinain. Oo, naaawa talaga siya. Kung makita mo siya, nanginginig sa takot. Kaya natatakot siya sa'yo. Ano? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Masungit na tao. Pinaglalaruan ako ng matandang ito. Hindi ko pa rin makita si Ador. Pero salbahe ang taong iyon. Pinapaikot-ikot ako. Sabi ni Tandang Jabla, hindi pa raw kumakain ang buhaya. Tahimik lamang siyang nakalubog sa gilid ng swimming pool. Pero lumalaki ang mata niyang nakatitig sa akin. Ayun, tumalon ang buhaya. Kumukulong tubig. Lumalangoy siya papunta dito. Buti na lang may bakod. Hindi basta-basta makalabas. At mataas itong guardhouse kung saan siya pinapakain. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!